Hello mga katito, kamusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World Search for Truth Channel. Nagbabalik at patuloy po tayong maghahanap ng katotohanan dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, gusto ko lang po mag-react dito sa nabasa ko kahapon. Kahapon, January 23. January 23, dito nabasa ko ito kahapon dito sa Inquirer.net. Ito yung nakalagay dito. Claims of blank entries in budget aim to restore VP Sara funds. Ito yung sinabi ni La Union 1st District Representative Paulo Ortiga. Mga kababayan, babasahin ko lang po yung detalye ng ano na to, ng kanyang komento, no? La Union 1st District Representative Paulo Ortiga claims about blank entries in the 2025 budget are merely intended to push for the reinstatement of the SLAS allocation for Vice President Sara Duterte. La Union 1st District Paulo Ortiga said on Thursday. Mga kababayan, nagtataka lang ako dito sa mga mambabatas natin, lalo na ito kay Congressman Ortiga ng La Union, no? I hope mapanood niya itong video na to, na itong comment ko sa kanya, no? Dahil nga ang issue dito, ang tinatanaw ng taong bayan ay kung paano naging General Appropriation Act or paano na-aproban ni Bongbong Marcos yung isinabmit ninyo ng Bicameral Committee na report na pinirmahan ng mga blanco. So, ito, hindi po ito gawa-gawa ni Pangulong Duterte. Nag-comment lang din si Pangulong Duterte. Kung gusto mo balikan ang issue na to, dapat si Congressman Ungab ang yung kalabanin or balikan. Dahil siya nag-expose nito, hindi si Pangulong Duterte. Now, mga kababayan, bakit ikinukunik natin kay BP Sara? Lahat na lang ba ng issue ng bansa, ng ating bansa, ikukunik natin kay BP Sara? Sa dami-dami nagtataka ako kung anong talino mayroon itong si Congressman Ortega na sa dami-dami ng pwede niyang i-discuss na dapat nag-aantay ang taong bayan sa paliwanag nila na paano nangyari na napirmahan. Hindi lang isa na congressman ang nagpakita, hindi lang dalawa ang nagpakita ng ebidensya. Kahit yung mga TV stations, mainstream media platforms, nakakuha ng kopya sila na mayroon talaga mga blanco na items na pinirmahan ng Bicameral Committee doon sa Bicameral Committee report. Ang tinatanong namin dito, paano nangyari at sino nag-filled out o nagpuno doon nang matapos pinirmahan yung may mga blank items. Hindi yung isisisi nyo kay BP Sara. Pati na lang ba yung pagtatain ninyo? Pati na ba lang yung pag-uutot ninyo, isisisi nyo kay BP Sara? Diba? Halata naman kayo na dinadivert nyo yung atensyon. Ang hinihintay ng taong bayan, ang paliwanag ninyo, at saka napansin lang namin, bakit tahimik yung si Saldico? Bakit tahimik si Speaker Martin Romualdez? At bakit ikaw ang nagtatalak? Ang hinihintay ng taong bayan, ang paliwanag ni Speaker Martin Romualdez at ni Saldico. Bakit? Kaya ka lang ba, mga kababayan, magtatanong lang tayo dito kay Congressman Ortega. Bakit siya ba na napag-utusan ka ba? Para ipagtanggol? O para pagtakpan ang mga kapalpakan ninyo? Ang pinagagawa ninyo dyan na anomalya, na mga blanco na item dyan sa pinirmahan ng Bicameral Committee report? Ba't ikaw nagtatalak? Ang inihintay ng taong bayan ay ang paliwanag ni Saldico, ang paliwanag ni Speaker Martin Romualdez. Wag ninyong idadivert ang atensyon na ibibisisisi nyo na naman na gusto ng ni BP Sara ibalik ang kanyang pundo. Nag-iingay ang taong bayan dahil nakita namin ang problema at hindi galing sa amin ang problema, galing sa inyo. Sino nag-expose nito? Kasama ninyong mababatas na si Congressman Ungab, na hindi naman lingid sa kalaman na mas marunong pa sa iyo, mas marunong sa iyo, qualified mas kaysa sa iyo, at maraming karanasan si Congressman Ungab. So kung tatanungin kami mga Pilipino, kung kanino kami maniniwala, kumpara sa iyo at kay Congressman Ungab, maniniwala kami kay Congressman Ungab kasi nagsasalita siya base sa experience niya. So, wag mong idadivert ang attention, wag mong idadivert kasi nagpapahalata ka lang na may gusto ka lang pagtakpan o baka napag-utusan ka lang. So, ang inihintay ng taong bayan, ang direktang paliwanag sa issue na to, totoo ba ito o hindi? Dahil nakikita ang ebidensya. Saan kami maniniwala? Sa inyong mga kwentong mga barbero o yung ebidensya ng papel? Kinonfirm ni Congressman Raul Manuel na hindi naman ito nakakampi ni Duterte, di ba? Ito ay kalaman ni Duterte. Ayaw na ayaw sa mga Duterte.
Siya mismo nag-confirm na kapareho ang dokumento na mayroon nakuha niya. Mayroon pa nakuha ang stream media platforms. Ha? So, mga kababayan, huwag nyo kaming iligaw, Congressman Ortega, ha? Huwag nyo kaming iligaw dahil ang mga Pilipino ngayon, matatalino na. Ang tinatanong ngayon, hanggang sa ngayon, ng mga Pilipino, paano nangyari na pinirmahan ang bicameral committee report na may mga blanco na item at sino ang nag-filled up? Kasi sabi nga ng ibang senador, hindi sila pumirma pero nakita nila na walang blanco, walang blank item. So, sino ang nag-filled up? Sino ang nag-filled up? Pagkatapos pirmahan, ito ba? Constitutional ba ito na blanco, na may mga blankong item pipirmahanin ng mga bicameral committee, tapos saka i-retokehin, saka pipilled upan ng mga authorized person ninyo? So, kailangan namin ng explanation ninyo. Ikaw, kung may malasakit ka sa taong bayan, kung may malasakit ka sa taong bayan, kaya ka naging congressman dahil hinalal ka ng distrito ninyo para manilbihan sa mga Pilipino. Hindi ka hinalal dyan para pagtakpan ang kapalpakan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Nandyan ka para sa taong bayan. Ngayon, kung may malasakit ka, sabihan mo si Congressman Saldico at si Martin Romualdez, ipaliwanag sa taong bayan paano ito nangyari. Kasi mga kaibigan, kung patuloy kayo ganito yung style nyo na imbis ipaliwanag ng detalye kung paano nangyari, naghahanap pa kayo ng palusot at ituturo nyo naman si VP Sara na kailangan ng budget. Hindi na nga yung tao nag-iingay. Wala na nga kayo respeto sa Vice President. Ngayon, ikukunik nyo pa yung kapalpakan ninyo. Gusto nyo pa isabit si Vice President. Gising na po ang taong bayan. Gising na po ang taong bayan at hindi nyo na maluloko. Huwag kayong magsabi na mga fake news ang kailangan namin paliwanag dahil ito pong inyong ginawa, itong 2025 budget, papira po ng taong bayan at karapatan ng taong bayan ng transparency, paliwanag ninyo kung paano ito nangyari. Di ba, mga kababayan? Ang nakakapagtala lang dito, mga kaibigan, itong mga magmabatas natin, hindi naman siguro lahat. Pero sabi nga, itong 2025 budget is the most corrupt budget. Alam nyo mga kaibigan, itong mga ilang sulon o ilang mga babatas dito sa 19th Congress, ito yung nagsira sa dignidad o kredibilidad ng 19th Congress. Sa totoo lang, kahit sinong Pilipinong tanungin natin sa 19th Congress, hindi naman lahat. Di ba? Imbis na nandyan sila magsilbi sa taong bayan, imbis na magtrabaho sila para sa kapakanan ng taong bayan, protektahan ng taong bayan, yung pera ng taong bayan, ang ginagago nila, pinagluloko nila ang taong bayan. Di ba? Ayan, nakita ko kagabi yung news, si Quimbo, Estela Quimbo, yung pumalit, sabi nga yung pumalit na kay Saldico sa chairman ng Committee on Appropriation. In-interview, ang ginawa niya, hindi siya sumagot, nagtatakbo lang. Anong sabi ni Atty. Panilo? Ang pumalit daw, mas worst. Nakakahiya kayo. Kasi bakit nakakahiya kayo, mga mambabatas na ilan dyan sa Kongreso? Lalo na itong si teacher, no? Nakita ko na, nagtatricycle lang ng teacher pa. Ngayon, grabe ng sasakyan niya, no? Mga bag, mamamahalin. Dapat ito, may panahon na habulin itong mga kongresista na mambabatas na mga kurap na nagpayaman lang ng pera ng taong bayan. Ngayon, ito, nag-aantay tayo ng paliwanag doon sa mga blank item na inaproban nila ang bicameral committee report. Kung sino-sino ang mga espiritu, kung sino-sino mga pangalan ng pinagtatawag para ikonekta, para isisi. Di ba? Kagagawan ninyo, isisisi nyo sa ibang tawag, hilig nyo sa ganun, mga kababayan. Nagsasawa na ang mga Pilipino sa mga strategy ninyo. Kung ang iyong mga utak ay hanggang talampakan, ang mga Pilipino, mauutak na ngayon, matatalino. So, wag nyo kami paglulukuhin. Ang kailangan namin, paliwanag ninyo. Wag nyo nang kailangan na magdampot pa kayo ng mga pangalan ng mga Duterte para lang ikonekta doon sa kapalpakan ninyo. Natural magreact ang presidente dahil dating presidente siya at may malasakit at alam niya ang batas. So, hindi katulad dyan ng ilang mambabatas na nagdudunong-dunungan na nagpakukunyaring mga abogado, nagkukunyaring magagaling sa batas, nagtatago naman dyan sa Kongreso. So, yun lang mga kababayan. At I hope itong mga taong ito, mga kababayan, wag nating kalilimutan yung mga pinaggagawa nila sa ating bayan, sa ating mga Pilipino. Halata na talagang pinagluluko lang tayo ng mga ito, dinadivert ang attention, pero wag natin po ito tatantanan dahil ito kay pera ng taong bayan at kailangan nila magpaliwanag.
Dahil halata naman natin na may problema talaga ang budget ng 2025. Ha? Yung inaasahan natin na kinagagalit ng mga taong bayan, lalo na yung mga membro ng PhilHealth, na hanggang ngayon zero talaga, hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Tingnan nyo yun. Ang budget ng education na nasa batas natin na dapat malaki ang budget ng education, pinalabas na malaki ang budget kaysa sa DPWH, pero anong nangyari? Ha? Pinagsama-sama yung budget ng PNPA, PMA doon sa education para sabihin na mataas ang education budget. So pinagluloko tayo mga kaibigan. Ngayon, bakit ang nagtataka lang ako mga kaibigan dito sa 2025 budget? Bakit ang taas ng DPWH na budget? Trillions. Despite na hindi mapaliwanag ang mga project ng flood control project at marami pang iba na hindi may paliwanag, bukod sa questionin or imbestigahan, tinaasan pa ang budget. Di ba? Kaduda-duda, di ba? Eto pa. Yung sa ayuda. Ha? Yung ibang mga priority project, tinanggalan ng budget, pero itong ayuda, ang daming anomalya. Ha? Panoorin nyo yung mga ni-expose ni Mayor Magalong. So, mga Pilipino, mga kababayan ko, mag-ingay po tayo dahil hindi na ito nakakatuwa na ginagawa sa atin. Kailangan po natin makialam dahil pira ito natin, pila na pera ng taxpayers. Ang akin lang may papayo sa inyo, wag lang kayo magpapaniwala sa mga kwento ng ibang tao, ng kwentong barbero at kwento nitong mga paliwanag, mga palusot nitong mga corrupt na mga politicians. Mag-research po kayo, manaliksik po kayo. Ha? Sabi nga sa kasabihan, walang manluloko kung walang nagpapaloko. Ha? Maging matalino po tayo ngayon, wag tayo magpapadala sa mga galing na magsalita ng mga corrupt na mga mambabatas. Ang atin, saliksikin natin, kaya nga sabi ko nga, maghanapin natin ang katotohanan. Ako dito, hindi po ako dito namamartido o may kinakampihan dahil walang kwenta yan, may grupo-grupo. Dahil lahat ng mga politiko walang perfecto. Ngayon, ang mga kababayan ko, itong issue ng bicameral committee report ay dapat ito ipaliwanag sa taong bayan kasi naging batas na po ito. Naging gaan na po ito na pinirmahan ni Pangulong Marcos. Na kahit si Pangulong Marcos ay nadadamay na dito dahil nga alam naman natin na pinagsasabong lang ang mga Duterte at ang PBBM administration, di ba? So, maging matalino po tayo. Maging matalino po tayo. Dahil may mga tao na gusto lang guluhin ang Pilipinas, gusto lang gumawa ng isang mga drama para sa kanilang pagtatagumpay ng kanilang sariling mga mithiin. So, maging aware po tayo. Nakikita na natin sa Congress kung paano sila kumilos, gumalaw. So, nakakalungkot isipin mga kababayan na sa buong buhay ko, matanda na po ako, ngayon lang ako nakawitness na ito ng klase ng gobyerno na mayroon tayo. Klase ng mga mambabatas na mayroon tayo. Diba? Sa tanda ko ito, ngayon lang ako nakakita ng klase ng panggobyernuhan. Ang klaseng pamumulitika ng ating bansa. So, maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa nag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe po kayo para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga video. God bless us all. God bless the Philippines.